Alright mga kapispis, magandang araw sa inyo. Welcome back to my YouTube channel. So, ang video natin ngayon ay tungkol sa pagbreeding ng ating mga alagang zebra dove at saka red collar dove, o di kaya kung tawagin dito sa amin ay dundunay. So, ito yung first time breeding nila mga kapispis at meron nga silang itlog yung isang pares na dundunay. So, nagsimula na rin silang maglimlim mga kapispis. Sa panahon na to, tinataya na 14 days bago mapisa yung kanilang itlog. And then after mapisa mga kapispis, ngayon ay nasa 10 days old na sila at lalagyan ko na rin sila ng leg band. So itong nabili kong leg band mga kapispis ay hindi kasya sa kanilang paa. Kasi yung na-order ko ay 4.7 mm tsaka 4 mm. So yung 4.7 mm ay masyadong maliit. Pang zebra dove lang pala ito mga kapispis, hindi pwede sa red collar dove kasi hindi kayang ipasok yung butas o yung singsing sa kanilang paa. And then ito na sila mga kapispis, nasa 13 days old na sila ngayon at kung nakikita nyo yung kanilang mga balahibo ay sobrang kapal na at sa tingin ko ay malapit na sila umalis sa kanilang pugad. So yung paa pala nila mga kapispis ay meron pa ring marking pero hindi katulad dun sa nabili ko na maliliit na alloy na putring ay hindi ko talaga naikabit kasi nga masikip sa kanilang paa. So wala silang number na marking sa kanilang paa mga kapispis. Ito din pala mga kapispis, meron tayong isang pirasong inakay na zebra dove. So ito yung zebra dove na first inbreed ko mga kapispis. Yung tatay niya ay anak ng nanay niya at saka yung nanay niya ay nanay ng tatay niya. So nagkapares kasi sila mga kapispis, so hinayaan ko na doon at nagkaroon nga sila ng dalawang itlog. Pero isa lang yung napisa kasi yung isang itlog ay nawala. Siguro inilabas nila mula sa pugat. Kaya yan mga kapispis, isang piraso lang yung inbreed ko na zebra dove. So kung nakikita nyo siya ay parang maliit lang siya at sa tingin ko mukhang may defect siguro sa kanyang gene kasi mukhang mahina siya mga kapispis. At heto na nga siya mga kapispis, ngayon ay nasa 8 days old na siya at mukhang normal naman at patubo na rin yung kanyang mga balahibo mga kapispis. So araw-araw ko siyang minomonitor para malaman natin kung normal ba yung kanyang paglaki at walang ibang defect sa kanyang genes kasi inbred nga ito mga kapispis. Karamihan sa resulta ng kanilang offspring o inakay ay merong genetic defect, pero ito mukhang okay naman mga kapispis. Ito na pala siya mga kapispis, ngayon ay nasa 10 days old na at nailagyan ko na rin ng leg band yung kanyang paa, kaliwa kanan yan mga kapispis. So yung kulay ay kulay gold, ayan nakikita nyo. So yan, magkabilaan na yung nilagyan ko mga kapispis para madali ko siyang makikilala. So hopefully na mabuhay siya mga kapispis kasi observe ko to at mapag-aralan ko kung paano mag-alaga ng inbreed. And then ito na siya mga kapispis, nasa 11 days old na. Ayan, patuloy na humahaba yung kanyang balahibo. Ulitin ko mga kapispis, itong zebra dove na to ay inbreed at kauna-una ang inbreed ko sa aking mga alagang zebra dove. So iingatan ko talaga to mga kapispis kasi baka ito yung isang susi dun sa mutation, pero hindi ako sigurado. So ito yung record ng ating inbreed mga kapispis. January 1 siya pinanganak o napisa. Ayan yung leg band marking niya mga kapispis, yan yung number. At ito pala mga kapispis, bale second clutch na ito ng ating red collar dove. Pagsilip ko sa kanilang pugad ay meron na namang itlog. Hindi ko inaasahan na magbe-breed ulit sila mga kapispis. And kinabukasan, ito na dalawang itlog na mga kapispis at saka magsisimula na rin silang mag-incubate hanggang sa 14 days mga kapispis. Kasi 14 days duration lang naman yung kanilang paglilimlim.
saka mapipisa yung itlog kung fertile naman sila mga kapispis. Itong male na red collar dove mga kapispis, hindi naman siya gaanong mailap kasi kapag sinisilip ko yung kanilang pugad o ginagalaw ko, tinitingnan ko yung itlog, hinahawi ko ng aking kamay, ay hindi naman siya umaalis. Yun nga lang, nagagalit. Lalo na pag nilapitan siya ng mga bato-bato dyan kasi yung katabi niya ay merong ginagawang pugan ng bato-bato at ngayon ay may itlog na. So ito nga pala yung inakay na first breed natin sa ating red collar dove mga kapispis. So yan siya. At dun sa baba, yung bato-bato, yan yung first and breed natin. Ito naman yung nanay ng ating red collar dove. At ito yung inbreed na umalis na sa kanyang pugan mga kapispis. Ito yung nanay ng red collar dove. At ayun nga, lumipad siya. So ito yung katabing pugan nila mga kapispis. Yung itlog na yan, isang piraso itlog yan ng bato-bato. At pang second clutch na yan kasi yung gumawa ng pugad dyan ay yung nanay ng o yung magulang ng inbreed natin na bato-bato. So ayan, dalawa sila naglilimlim sa pugad kasi binabantayan nila. Kapag lumapit yung bato-bato dyan mga kapispis, inaaway nila mga kapispis. So second clutch na yan, magkasunod lang sila nagkaitlog mga kapispis. Yun nga lang, palaging may gulo dyan sa pugad na yan. Heto na pala yung dalawang juvenile na red collar dove natin mga kapispis at first clutch ng ating mga red collar dove. Yan sila tinuturo ng araw. So malaki-laki na sila mga kapispis. At yung red collar dove natin ay meron na ring second clutch na inabangan ko kung parehas bang mapipisa. Tsaka heto na rin yung zebra dove na first and breed natin mga kapispis. Sumasabay-sabay na siya sa ibang bato-bato at natuto na rin kumain. Kasi nga yung kanyang magulang ay nagkaroon na ulit ng panibagong breeding. So nasa second clutch na tayo mga kapispis. At heto na nga yung resulta ng second breed natin mga kapispis o second clutch ng ating red collar dove. So ayan yung dalawang magulang at yung kanilang dalawang inakay. Ito mga kapispis ay nasa 9 days old na. At successful ulit tayo. So nag-order na rin pala ako ng panibagong legban nila mga kapispis. So nag-order ako ng 5mm tsaka 6mm. So susubukan ko kung alin doon yung tamang sukat para sa kanilang paa. So ito mga kapispis, second clutch na nga pala nila. So tuwang-tuwa naman ako kasi successful ulit tayo sa pagbe-breed ng ating mga alagang ibon. Pera na lang doon sa ibang na nasisira yung pugad o nababasag yung itlog. Kasi may mga ilan-ilan akong bato-bato dito mga kapispis na nababasag yung itlog kasi inaagaw o nag-aaway yung mga bato-bato mga kapispis. So ito na pala mga kapispis yung pinagmamalaki ko na pagbe-breed ng aking red collar dove kasi nga naging successful ulit ako. Then ngayong araw dumating na nga yung leg band para sa ating red collar dove mga kapispis. So yung napili kong kulay, itong 6mm na kulay green. So ngayon mga kapispis, lalagyan ko na sila ng footring sa kanilang kaliwang paa mga kapispis. Ito, tinansya ko yung 6mm. Hindi naman siya gaanong masikip at katamtaman lang yung luwag sa kanyang paa. Kasi kapag 5mm yung nilagay ko mga kapispis, mukhang masikip. Hindi ko gaanong maipasok sa kanilang paa. Nag-aalanganin ako kasi baka pag naging matured na itong mga red collar dove ko, baka sumikip sa kanilang paa mga kapispis. Mas maigi na itong sigurado at tama lang yung sukat na nailagay natin sa kanilang paa. So wag niyong kalimutan mga kapispis, 6mm. Kasi pag 5mm, mukhang alanganin tayo. Pero kung meron namang 5.5mm na butas, yun sigurado
Saktong-sakto talaga yun mga kapispis. So ito na nga, lalagyan ko na siya ng leg band, yung pangalawa. Yan, sa kaliwang paa. Ito mga kapispis, nasa 10 days old na itong inakay ng ating red collar dove. Yan, at maigi na itong meron silang foot ring para madali silang makikilala. So doon pala sa ating zebra dove, yung second clutch nila ay nahulog yung isang itlog mga kapispis, nawala na naman. Tsaka hindi na nila binalikan yung pugad. Yung isang itlog ay sinubukan kong ipalimlim dito kasi fertile yon, pinalimlim ko dito sa red collar dove. At nagulat ako pagkalipas ng 4 na araw, nang itlog na naman yung dalawang zebra dove doon na nanay ng inbreed natin. Bali pang third clutch na sana yon. Tapos ngayon binalik ko na yung isang itlog doon, bali 3 itlog na. Tapos ngayong araw, February 4, sinilip ko 2 itlog na lang yung natira. So yung nilagay ko doon ay nilaglag ulit nila. Alright mga kapispis, ito na at natapos ko nang lagyan ng foot ring yung kanilang paa. So ibabalik ko na sa kanilang pugad at hintayin natin kung kailan sila aalis sa kanilang pugad mga kapispis. So abangan nyo na lang ulit yung aking next update sa aking mga alagang bato-bato at red collar dove. Alright mga kapispis, so maraming salamat sa panonood sa aking munting YouTube channel. Sana patuloy nyo pa rin suportahan at kahit madalang na ako makapag-upload ng video, andyan pa rin kayo na sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa panonood mga kapispis. Alright!